Buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas chapter 9 verse 23 to 24. Basahin ko po sa NIV version. Sabi niya po dito, "Then he said to them, all whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will save it." Tunay nga po, Panginoon, kami naninindigan sa iyong salita na mapagpala, mabuti, at nagbibigay ng buhay, kalakasan, at katatagan sa buhay. Kaya ngayon, sa umagang ito, kami po'y narito bilang isang kawan na muling humihingi sa iyo, Panginoon, ng kapaintulutan, biyayaan mo kami ng iyong salita. Paunawa niyo sa amin, Panginoon, ang iyong salita sa paraan na makita namin ang aming tunay na kalagayan at magdesisyon kami sa tunay na plano mo para sa aming buhay. Kayo po ang tumulong sa amin na patuloy na lumago, lumalim sa pananampalataya at higit sa lahat, maging malakas at matatag sa buhay namin, lalo na sa aming pamilya, sa aming sambayanan, dito sa iglesia na kung saan mo kami pinili. Alam po namin na gagamitin mo kami at tutulungan mo kami para maging iyong tunay na disipulo. Salamat po sa iyo po namin dinadalangin ang lahat ng ito, kasamang iniingi ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na magpaunawa ng iyong salita para sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo. Dito po sa ating pag-aaralan, ang mensahe po ng Panginoon dito po sa Lucas, Kabanata 9, talatang 23 at 24. Pero pagpapansinin po natin ang kabuuan ng Lucas, ito po'y tumatalakay sa pagkakaroon ng disipulo. Ang pamimili ng kanyang disipulo. Doon sa napag-aralan namin, doon sa training, alam niyo po yung konsepto kung gaano kahalaga ang pagiging disipulo. Nung namuhay si Jesus sa lupa, inihanda niya muna ang kanyang sarili. Ibig sabihin, nagpakilala siya sa mundo, pumili siya ng ilang mga kasama na disipulo, pero yung mga kasama niyang disipulo, hindi niya agad inappoint na maging apostol o kanyang disipulo. Yun muna ay kanyang tinuruan, hinubog. At sa tuwing siya'y hahayo sa iba-ibang lugar, kasama niya yung mga disipulong yun. At nakikita kung paano siya magsalita, paano siyang gumalaw, paano siyang magdesisyon, paano siyang magturo. At higit sa lahat, paano gumalaw ang Panginoon sa buhay niya. Nakikita nila ang kanyang himala. Katunayan, ang mga unang, the first miracle and second miracle or other miracles, yung unang mga mirakulo ng ating Panginoong Yesus, ginawa yun ni Jesus hindi para sa tao, hindi para makita ng crowd. Ginawa yun ni Jesus para makita ng kanyang disipulo. Ang target ng Panginoong Yesus nung una ay yung kanyang disipulo. Yung kasalan sa Kana, nung turo na karaan ni Joan, sinong nakaalam na yun ay himala ng Panginoon? Wala. Ang sabi lang ng Panginoon, umigib kayo ng tubig, punuin nyo yung tapayan at lagay nyo dun sa mesa na bigayan ng alak. Kaya sinunod lang ng mga alagad yung inutos ni Jesus. Nung tinikman na nung host, nung namamahala dun sa handaan, nagulat siya. Bakit nilang inilabas yung espesyal na alak? Dapat inilalabas ito nung una para paglasing na yung tao saka ilalabas yung hindi masyadong masarap na alak. Nagtataka yung kausap niya. Kasi hindi naman yun alak na inireserba, kundi yung tubig na ginawang alak ng Panginoon. Ang nakakaalam nun, ang alagad. Kasi nakita nila kung paano inutusan ni Jesus yung kanyang mga alagad at pagkatapos paano ginawa. Kaya sabi ng kasulatan, sabi ni Lucas, ginawa ni Jesus
ang unang mirakulo para sa kanyang mga alagad. Ang alagad ang unang natututo, ang alagad ang ulang nakakakita, ang alagad ang nakakakita ng takbuhin ng kanyang Panginoon. At ang purpose, kaya pinapakita, para sa susunod, ikaw naman ang gagawa niyon. Kaya sa church, makita natin, ang church ay parang paaralan lang. Dito pumupunta tayo, nagkakatipon, nagkakasama upang mapalakas, mapatatag, matuto. Pero ang purpose ng church, to make disciples. Nang bawat isang naririto natututo, paglabas niya ng kanyang bahay, maggamit niya yung kanyang natutunan sa Panginoon. At yun yung pagiging disciples. Ang totoong konsepto ng pagiging disciples ay maging katulad ka na nung nag-disciple sa'yo. Kung anong ginagawa nung discipler, yun yung magiging gawain nung disciples. At yun yung totoong purpose. Kaya dito, makita natin sa unang proseso, gusto kong talakayin ng mabilis, yung proseso ng Panginoon. Paano niyang binago ang isang taong makasalanan, isang taong makasarili, isang taong namubuhay at nag-i-inlove na inlove sa mundo, isang tao na naalipin ng lahat ng karangyaan ng mundo. Nagdi-desire sa lahat ng gusto ng mundo. Ang Diyos naman ay kalaban ng mundo. Sabi niya sa James, ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos. Ang mundo ay puno ng kasalanan. Sabi niya, binulag ng Diyos ang mundong ito sapagkat upang wag nilang makita ang kaliwanagan ng Panginoong Yesus. Pero nung Panginoong Yesus bumaba sa mundo, sabi niya, bumaba ang liwanag dito sa gitna ng kadiliman. Pero nung naging reaksyon ng tao, hindi naniwala yung mga taong nasa kadiliman dun sa liwanag. Maging yung kanyang bayan, hindi rin naniwala sa kanya. Pero sabi niya sa John 1 verse 12, ngunit sa lahat ng sumampalataya, naniwala, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang pagiging anak ng Diyos ay hindi kagagawa ng tao, hindi kagustuhan ng tao, kundi kapangyarihan ng Panginoon, kagustuhan ng Ama. Kaya makita natin yung proseso, paano babaguhin ang mundo, isang mahabang proseso, isang pagbabago ng sistema na ginawa ng Panginoon. Hindi siya magic na nagbigay ng ticket o sino mang may ticket, ligtas na. O hindi siya parang seremonya, okay, o eto seremonya, tanggapin mo, Panginoon, tinatanggap kita in Jesus' name, amen, ligtas ka na. Hindi ganun yun. Hindi siya isang ceremonial rite. Hindi rin siya isang parang pasukan na ito yung lugar ng ligtas, ito yung hindi ligtas. Kaya yung mga nandito, pag pumunta ka na dito, ligtas ka na. Hindi ganun yun. Hindi ganun ang kaligtasan. Hindi siya territorial. Isa siyang kapangyarihan na siyang magbabago sa kabuuan ng buhay ng isang taong makasalanan. Mag-iiba. Pero paano niyang iibahin? Yung ipinanganak ng ganun, yung kaurian. Kailangan munang patayin para mabuhay. Kaya ang title natin is The Great Exchange. The Great Exchange. Kung paano nakipagpalit ang Panginoon upang mapalitan. Lahat tayo ay nabuhay sa kasalanan. Meron tayong sinful nature. Ang mundo, nakapasok ang mundo sa mundo na ating ginagalawan na ang patakaran ay mga bagay na sistema ng mundo. Malaki ang kaibahan. Lalo na sa Amerika, mga reklamo sa Amerika, ng mga driver. Kasi bawat 50 cities, yung 50 states ang Amerika. Bawat state may kanya-kanyang batas. Iba-iba ang batas nila. Magkakadugtong lang yan. Kalsada lang naman ang kadugtong yan. Ang problema, sanay ka dito sa state na to, na ito yung patakaran, pagtawid mo dun sa kabilang state, iba na yung patakaran. Iba na yung patakaran. Kaya dapat aware ka dun sa patakaran nila. Hindi mo pwedeng ipilit, ito yung alam ko eh. Hindi pwede yun. Kailangang mag-adapt ka kung anong patakaran ang gusto nila.
Ang mundo may sariling patakaran. Pero bumaba ang Panginoon, nakakaiba sa mundo. Kaya ang pagpasok sa Panginoon, hindi kaparehas ng patakaran ng Panginoon. Makikita natin yung malaking kaibahan ng taong ligtas at hindi ligtas. Hindi sila parehas. Sa pagsasalita, sa pag-iisip, sa paggalaw, sa pagplano, ibang-iba ang taong ligtas. Kaya para mangyari yun, kailangan merong munang mamatay. Pag tayong namatay, hindi natin magagawa kasi tapos na ang buhay natin. Kaya kailangan merong mamatay para tayo'y kasama niyang mabuhay at pagkatapos tayong mabuhay, saka pa lang natin mararanasan yung buhay na hindi natin kayang gawin. Kasi yung kapangyarihan ng tawag dito ay substitutionary. Yun yung doctrine ng substitutionary. Merong pumalit dun sa ating kalagayan. Merong pumasok dun sa ating sitwasyon upang pagtagumpayan niya, upang bayaran niya. At pagkatapos niyang magawa yun, yung karakter nung pumasok na nagtagumpay ang siyang papasok sa isang tao na tatanggap sa kanya. Kaya't magkakaroon ng panibagong tao. Kaya tinawag ang Christianity na born again, new birth, tinawag new creation, tinawag tayong bagong nilalang, isang anak ng Diyos, Son of God. Pag titingnan nyo, new identity ang tinutukoy dun, isang bagong kalagayan. Hindi siya yung lumang kalagayan. Sabi ni Pablo, namatay na akong kasama ni Kristo Jesus. Kung ako man ay nabubuhay ako, hindi sa ganang akin. Yun yung old life. Nabubuhay ako para sa Panginoon na siyang nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. At yun yung katunayan ng Great Exchange. Yun yung katunayan. Katunayan, makita natin sa 2 Corinthians 5:21. Sabi niya, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Ang tinutukoy dito si Jesus. Nabuhay si Jesus na walang kasalanan. At dun sa kanyang pamumuhay na walang kasalan, yun ay misyon ng Panginoon. Ang isipin natin, kaya siya hindi nagkasala kasi Diyos siya. Hindi. Nandun siya sa katawan ng tao na siyang mahina. Katawan ng tao na naghahanap ng kasalanan. Katawan ng tao na nagdi-desire ng flesh, nung gustuhan ng mundo. Pumasok si Jesus dun. Kaya yung struggle natin, naging struggle ni Jesus. Pero isa lang ang naging katiyakan para hindi siya magkasala. Hindi siya nabuhay para sa kanyang sarili. Nabuhay siya ayon sa plano ng kanyang Ama. At yun yung pinaka-purpose niya. Kaya't nangyari, nagawa niya na huwag magkasala upang tayong mga makasalanan ay maging matuwid. Yun yung great exchange. Sa 1 Peter 3, verse 18, tsaka sa 2, verse 24. Sabi sa 18, for Christ also suffered once for sin, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. Ito na naman yung great exchange. Si Kristo ay naghirap para tayo'y maging righteous kahit tayo'y unrighteous. Diba? At tayo'y dalin sa Diyos bilang isang matuwid. Sa verse 24 ng chapter 2, ang sabi niya, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. For by His wounds, you have been healed. Halos parehas, ngunit makita natin, iba-iba yung kanyang presentation para lang maunawaan natin na yung pagkamatay ni Jesus ay hindi isang misyon na para lang kanyang gawin, kundi isang sakripisyong misyon para sa ating lahat. Na yung ating kasalanan ay hindi biro. Hindi biro ang ating kasalanan. Madalas sinasabi natin ang kaligtasan ay libre. Pero ang totoo, ang kaligtasan ay napakamahal. Bakit? Kahit pagsama-sabayin ng mundo,
kahit pagsamasamain ng ating buhay, kahit pagsasamain ng lahat ng pinakamamahal natin sa mundo, hindi niya kayang bilhin ng kaligtasan. Dugulang ng Panginoong Yesus ang may kakayahang magbura ng ating kasalanan. Kaya precious yung bayad dun sa kasalanan. Napakamahal. Walang perang kayang ipambili. Walang treasure na kayang ipalit. Buhay lang ni Jesus na nag-iisa. Isang Diyos na nagkatawang tao, na buhay ng ayon sa plano ng Ama at hindi sa sarili niya, at nabuhay na nagmahal sa atin na pinalit ang kanyang buhay para sa atin. Ang tawag niyan is doctrine of substitutionary. Ginawa ni Jesus, hindi natin kayang gawin. At yan yung kaligtasan. Yan ang proseso ng kaligtasan. Kaya lagi kong idinidin, hindi siya membership. Sasabihin mo, pag naging member ka sa amin, ligtas ka na. Hindi rin siya ritual. Pag ginawa mo tong ritual na to, ligtas ka na. Hindi. Merong prosesong ginawa ang Panginoon ng kaligtasan. At pagkatapos ni Jesus gawin yon, ikaw ngayon na magdidesisyon, gusto mo ba? Hindi niya isusubo sa'yo at ipipilit sa'yo. Ipapakita niya sa'yo kung laki nung sakripisyo niya at pagmamahal niya sa'yo. At pagkatapos mong maintindihan, alugin ka niya, gusto mo ba? Sa oras magdesisyon ka, Panginoon, tinatanggap kita. At nung pumasok ka, doon na mangyayari yung substitutionary. Yung buhay niya ay papasok sa buhay mo. Kaya kahit anong buhay, meron ka, kung alipin man tayo sa kasalanan, alipin tayo sa lahat ng bondage or slavery, ng mga tinatawag nating stronghold na kasalanan, babaguhin niya ng Panginoon. Kasi hindi na ikaw ang magkokontrol nun. Merong makapangyarihang Diyos na nasa iyo na siyang gagawa ng mga bagay na hindi natin kaya gawin. At yan ang kapangyarihan. Kaya, guys, nais kong ipakita, halimbawa, kung ganun kamahal ang bayad ng Panginoon, pagkatapos hindi naging epektibo, sayang. Ilan sa atin yung mahilig bumili ng China-made, no? Novo. Sorry sa pagbanggit doon sa Novo. Kasi karamihan China doon. Ako rin, bumibili ako sa Hua, di ba? Maraming bumibili rin naman sa yun. Ako, katunayan, ang tanong ko sa sarili ko, ito pang gamit na to, mabigat yung gamit niya. Martilyo, hindi ako bibili sa Hua. Kasi sigurado, ilang pokpok lang yan, sira na yan. Yung gamit ko ba na ito ay hindi mabigat ang trabaho, bibili ako doon. Kasi mura. Pero pag mabigat ang paggagamitan ko, hindi ako bibili doon. Manghihinayang ako sa pera, masisira lang din. Diba? Kung bumili ka ng mahal na gamit. Diba? Ang lubawa, ang binili mo ay, imbis na bumili ka ng 16,000 na ref, ang binili mo yung worth 50,000 na ref. Pagtapos yung kapitbahay mo, merong ref na 16,000. Nung pinaandar nyo parehas at nagkwekwentuhan kayo, sabi niya, ay sa akin yung yelo na ginawa ko, 3 oras lang, nagyelo na lahat. Yung sayo na 50,000. Kalahating araw na hindi pa nagyelo. Ay magwawala ka at patawag ka dun sa pinagbilan mo. Bakit ganito? Di ba? Bakit ganito? Ang mahal ng bayad mo High-end siya. Hindi siya biro. Pagkatapos gano'n, ay hindi ka papayag na gano'n. Dapat ang resulta nito best. Dapat yung production niya mas marami. Bakit? Mahal siya Ngayon, ba't ko binanggit yun? Ipasok natin. Yung kaligtasang binigay sa atin ng Panginoon, sobrang mahal. Sobrang mahal. Sa sobrang mahal niya, dapat magreklamo ka pag hindi siya epektibo. Dapat magreklamo tayo pag hindi tayo epektibo. May problema kung hindi tayo epektibo. May problema kapag hindi ka mahilang maglingkod. May problema kapag alipin ka pa rin sa kasalanan. May problema kapag hindi mo pa rin magawa yung pinapagawa ng Panginoon. May problema doon sa tinanggap nating kaligtasan. Walang kapintasan yung kaligtasan tinanggap natin. Napaka-precious niya.
Kailangan tiyakin lang natin paano maging epektibo. Baka nasa side ng kuryenteng sinasaksakan. Baka mahina yung kuryente na sinasaksakan natin. Or mali yung pwesto niya ayon sa instruction. Diba? Yung rep, pag nilagay mo dun sa pinaka-corner at walang nahihigop na hangin, wala talaga. Hindi siya epektibo. Kahit epektibo siya, hindi siya magpa-function ng tama. Dikit na dikit siya sa pader, walang exhaust. At maraming dahilan. Kailangan matrace natin, Lord, anong dahilan? Bakit hindi epektibo? Kaya, dito sa ating Great Exchange, 3 bagay. Una, radical believers. Dapat radical believers ang bawat isa sa atin. Ang radical believers, ibig sabihin ng word na radical, ay hindi ka compromiser. Kung ano, yung puti, puti. At kung ano yung itim, itim. Ang radical, hindi mo kailangan gawin yan kapag may nakakakita lang. Ginagawa mo yan kahit walang nakakakita. Hindi mo ginagawa ang isang bagay na tama dahil nakikinabang ka. Kailangan mo ring gawin kahit hindi ka kinabang. Ang radical, wala kang reservation. Ang nasa isip mo, ito yung gusto ng Panginoon. At yun yung pagiging radical believers. At yun yung gusto ng Panginoon. Sabi niya kanina, doon sa ating verse na binasa, sabi niya doon, then whoever wants to be my disciple must deny themselves. Yung word na deny yourself, deny ourselves, isang pagiging radical yun. Kahit gusto mo, kung ayaw ng Panginoon, ay huwag mong gawin yung gusto mo. Yun yung pagiging radical. Meron ng mas makapangyarihan na kumukontrol sa'yo kesa dun sa kapangyarihan ng gusto mo. Yun yung pagiging radical. Na kailangan magawa ito. Kailangan matugon ito. Kaya sabi niya, kailangan nating i-deny yung sarili natin. Kailangan natin na makita na yung cross, yung word na cross dito, ay yung lahat ng sufferings, hardship. Ang ibig sabihin ng cross, hindi nangangahulugan, kailangan kay pako sa krus. Ang cross dito, si Jesus, pwede niyang wag gawin yun. Pero dahil alam niya, ito yung gusto ng Diyos, kahit mahirap, gagawin ko to. Sa buhay natin, application, may mga bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. Pero may mga pagkakataon na ayaw ng flesh natin. Kaya ang pagiging radical, hindi siya umaalis, ay hindi siya comfort zone. Hindi comfort zone ang pagiging radical. Nagagawin mo lahat yung masaya sa'yo. Maraming pagkakataon. Maraming mga pagkakataon, kapatid, hindi okay sa'yo na gawin ng isang bagay. Kasi apektado ka, apektado ang oras mo, apektado pamilya mo. Pero dahil kailangan mong gawin para sa Panginoon, kailangan mong gawin. Mga example niya si Daniel. Ang Babylonia, makita natin ang paraan nila pag sila'y nag-conquer ng bansa. Lahat kayong nasa bansa, hanapin niya yung magagaling, kukunin nila, dadalhin nila sa bansa nila. At ititrain nila dun sa bansa nila para gawing mga leaders. Ibe-brainwash ka. Kaya ginawa yung sila Daniel, pinalitan yung kanilang mga pangalan. Si kaibigan niya, pinalitan yung mga pangalan. Yun yung purpose, iibahin yung kultura mo. Eh pagdating nila dun, gagawin silang leader, privilege yun. Bakit? Hindi ka ikukulong eh. Hindi ka papatayin, hindi ka paparusahan. Biro mo, biyag kayo pero gagawin kang leader, privilege yun. Kaya lang problema, kailangan mag-compromise ka. At lahat ng kasama nila Daniel, nag-compromise. Pero pagdating kay Daniel at yung 3 niyang kaibigan, hindi sila kumain ng mga pagkain pinagbabawal. Nagutos yung hari na ito dapat ang kainin nyo. Ito dapat ang training nyo. Kaya ginawa nila yung tagapamala, nakiusap sila. Sa amin, bawal kasi kainin yung bagay na yan. At gusto naming sumunod sa Diyos namin.
Sabi niya, mapupugutan ng ako ng ulo pag nalaman ng hari na hindi ko ginagawa sa inyo to. Ibig sabihin, nakataya yung buhay nung tagapamala. Sabi niya lang, okay, i-test mo kami, 10 araw. After 10 days, at nakita mo mas mahina kami, mas talunan kami, isuplong mo kami, parang ganun. Pagka, pakulong mo kami o papatayin nyo kami, parang ganun. Kasi hindi pa rin sila kakain kahit anong mangyari. Pero tinest sila at nung pagkatapos ng 10 araw, mas malalakas sila kaysa dun sa iba. Kaya't pumayag na yung tagapamala, sige, gawin nyo kung ano yung nararapat para sa inyo. Nanindigan sila. Kahit nakataya ng kanilang buhay, nanindigan sila. Kaya makita natin dun, yung mga ganung sitwasyon ay isang oportunidad para makita yung pagiging radical Christian. Minsan, ang hirap, kasi pag dumating tayo, kahit Kristiyano tayo, pag dumating tayo sa ganung Kristiyano, nakakalimutan natin na mayroong mas malakas sa loob ng ating katawan kesa sa atin. Kaya madalas, gumigive up tayo, madalas nagko-compromise tayo, madalas, nagkikita natin yung kahinaan, yung kahirapan. Kasi hindi natin nakikita opportunity yun para gumalaw ang Panginoon. Kasi hindi natin kaya eh. Yun yung bagay na ayaw natin. Pero dahil maninindigan ka, magdesisyon ka, Panginoon, gusto kong gawin yung gusto mo. Saka palang gagalaw ang Panginoon para tulungan ka. At dun palang mangyayari yung mga bagay na parang hindi mo isip na mangyayari kasi Diyos na ang gumalaw para sa iyo. Kaya ang radical believers ay total submission, daily obedience. Dapat hindi yung araw na to, mag-obey ako, bukas hindi. Hindi ganon. Kundi, yung tuloy-tuloy. Tapos, ang higit sa lahat is visible difference. Visible difference. Nung ang Israel ay nagpunta sa Egypt at doon nag-stay ng mahabang panahon doon sa Egypt. Kung di ako nagkakamali, it takes 400 years. Kaya, yung pumasok na 72 persons, 2 million na. Ang problema, hindi yun ang plano ng Panginoon. Kaya nangyari, inaalipin sila at pinahirapan sa Egypt. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ililigtas ko yung bayan ko at ibabalik ko sa tamang lugar. Kaya lang, pag tiningnan mo yung Egypt, ay yung Israel, hindi mo na ma-distinguish kung sino yung Israelita at sino yung Egyptian. Bakit? Sa loob ng mahabang panahon, naging mukhang Egyptian na sila. Kaya nung dinala sila ng Panginoon para alisin sa paghihirap na ginagawa ng Egypt, kawawa si Moses. Sa tuwing kulang sa pagkain, ikukumpara yung Egypt, buti pa doon masarap. Dito, walang pagkain. Buti pa doon, hindi kami nauuaw. Dito, uwaw na uwaw kami. Kasi yung puso nila, kahit naalis na sila sa Egypt, naki-Egypt pa rin yung puso nila. At yun yung problema, hindi makita yung difference. Sabi ni Jesus, ang unang goal ng kaligtasan ay baguhin ka. Hindi epektibo ang kaligtasan kung hindi ka babaguhin. Kaya nga, ito naman ang siyang malaking katibayan ng totoong kaligtasan. Kaya kung sasabihin lang natin ang kaligtasan is seremonyal, ang tanong, ano yung mababago sa iyo kung seremonyal lang? Kung magbabanggit lang ako ng abracadabra o kaya open sesame, lalabas na yung kapangyarihan ko. Ang tanong, anong connection dun sa nabago sa buhay ko? Kung walang nabago sa buhay ko, paano nakita na ang Panginoon gumagalaw sa akin? Merong kaibahan na makikita. Merong malaking pagkakaiba. Kaya makita natin dun, yun yung malaking ano. Hindi siya religiosity. Hindi siya fanatism. Siya ay faithfulness. Ulitin ko, hindi siya religiosity na marami tayong ginagawa, marami tayong pinapakita, o marami nakasakbit sa atin. Kahit yung sasakyan natin, lagyan natin ng maraming krus, kulayan natin ng mukha ni Kristo.
O ano pang gusto natin gawin? Lagay natin yung pangalan ng church, tagdatin natin ng mga memory verse. Hindi ganun ang faithfulness. Fanatism yun. Fanatic ka, kaya gusto mong makita ng ganun. Pero hindi ko sinasabing bawal yun, ha. Ang problema lang doon, hindi ganun. Hindi ganun lang. Kailangan nagkikita sa buhay natin yung sinasabi natin katapatan sa Panginoon. Okay, pangalawa, hindi lang radical believers, kundi yung word na surrendered completely. Surrender completely. Sa Romans chapter 12, verse 1, ang sabi ng Panginoon sa Romans 12:1, "Therefore I urge you, brother and sister, in view in God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true, proper worship." Ni-encourage tayo, yung true disciples sa Luke chapter 9, kailangan pasanin mo yung cross, kailangan sumunod ka kay Jesus. Yung word na pagsunod kay Jesus, total surrender. Maraming bagay na yung gusto natin, ang ginagawa natin. Pero nung naging follower ka ni Jesus, kailangan sumunod ka sa Panginoon. Kailangan makita ng Panginoon na talagang siya na yung hari, siya na yung tagapanguna. At doon mapapatunayan natin yung complete surrender, yung total surrender. Kapag nararamdaman ng Panginoon, mas nasusunod na siya kaysa sa atin. Mas pinipili na natin siya kaysa sa atin. At yun yung pagiging, yun yung great exchange na ginawa natin. Dati, alipin tayo, hindi natin kayang gawin yung mabuti para sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, dahil dun sa great exchange, ito yung mangyayari. Ang tanong, paano natin gagawin yun? Tingnan nyo ang proseso ng kaligtasan. Kaya sinasabi ko, yung great exchange, kung paano tayo'y makasalanan, walang kakayahang gumawa, nung nakipagpalit ng Panginoon, siya yung naghirap, siya yung nagbayad, siya yung namuhay at tumupad sa batas, at nung inoffer niya sa iyong kaligtasan at tinanggap mo bilang tagapagligtas, ang prosesong gagawin ng Panginoon dun sa mahina nating katawan, una, alisin niya ang kasalanan na umaalipin sa atin. Ipapahid sa iyo ang dugo ng Panginoong Yesus, itatatak sa iyo yung banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ilalagay niya sa loob ng katawan mo, katibayan na ikay ligtas. Sabi niya, paunang bayad na ikay tagalangit. Tayo'y temporal, pero dahil sa pananahan ng Espiritu Santo, partially divine. Ulitin ko hindi ka divine. Kaya lang partially divine kasi nananahan sa yung Espiritu Santo. Pag-aari ka ng Panginoon. At sa pag-aari ng Panginoon, magigita mo, gumagalaw na sa loob ng katawan mo ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa Espiritu Santo. Yan ang sabi niya sa Romans chapter 5, sa 2 Corinthians 5:5. Romans 5:5 at 2 Corinthians 5:5. Na ang banal Espiritu nilagay niya sa atin upang pabayad, paunang bayad. Sabi niya sa 2 Corinthians, sa Romans, sabi niya, ito'y kasama ng kanyang agape love na inilagay sa puso natin. Kaya yung mahinang katawan, kaya mo na ngayong sumurrender sa Panginoon. Bakit? Hindi ka na katulad nung dati. Meron ng makapangyarihan na banal na Espiritu na tutulong sa iyo, gagalaw sa desisyon mo, lalagay sa puso mo na magiging Lord ng buhay mo na siyang kokontrol sa iyo. Sabi natin, mahirap maging Kristiyano kasi nakatingin tayo sa sarili natin. Mahirap gawin yung hindi mo nakasanayan gawin. Pero pag maintindihan mo, merong papasok sa katawan mo na siyang gagawa nung hindi mo kaya, madali maging Kristiyano. Kailangan mo lang sumuko. Pero pag hindi tayo marunong sumuko, ginagawa pa rin natin yung gusto natin, may problema dun sa lordship. May problema dun sa lordship. Okay? Kaya dito, kita natin paano i-define yung surrendered completely. Dito makita natin ay yung salitang don't negotiate. Once na alam mo yung tama, don't negotiate. Kadalasan na nagiging problema, nine-negotiate natin.
Ano ba yung kadalasan na nagiging problema natin dun sa word na complete surrender? Minsan pride. May conflict. Nagtatalo kayo kung sinong tama at sinong mali. Mahirap i-give up yung sarili mo. Kasi alam mo, ikaw yung tama. Mas mahirap kung obvious na obvious ikaw yung tama. Pero pinipilit na siya yung tama. Mas mahirap. Talagang lalabas ang pangyayari, ilalaban mo siya. Pero kung bibigyan ka ng wisdom ni Lord, hindi naman usapan doon kung sino ang tama. Ang usapan doon, anong epekto nito sa'yo? Maaring ikaw ang tama, pero dahil sa pagpipilit ng flesh, napatunayan na ikaw yung tama, lalabas, doon ka palang magkakamali. Doon palang magsisimula na magkamali. Yun yung mga mahirap i-give up. Yung struggle na alam mo, ikaw yung tama. Yung mga pagkakataon na gagawin mo to sa isang tao, pero hindi mo gusto yung tao. May pagkakataon na kailangan mo siyang tulungan, pero siya yung taong lumoko sa'yo. Siya yung tao na pag tinulungan mo, sunod-sunod na lalapit sa'yo. Di ba? Minsan mo lang tinulungan, pero araw-araw kumakatok na sa bahay mo kasi, palabigay ito. Tapos nagtatawag pa ng barkada niya, ay, di, alam mo, tinulungan ko, lumapit kay ano, mabait yan. Ay, magugulat ka, parang langgam na naglalapitan sa'yo, maraming tao. Bakit? Pinagsabi niya. Ang masaklap pa, nalaman mo na parang pinagsasamantalahan ka. Yung intention mo na gumawa ng mabuti, parang naging dating sa kanila, ay, madaling lokohin yun. Sige, lapit kayo. Yun yung problema. Paano ka ngayon tatayo na ayon sa plano ng Panginoon? Kaya yung complete surrender, ibig sabihin, Panginoon, ikaw ang gumalaw. Mararamdaman mo kung yung tao niloloko ka. Mararamdaman mo kung anong ipapagawa sa iyo ng Panginoon para maturuan yung tao. Hindi niya naman sinabi na, mga anak, tulungan nyo lang yung mababait, huwag yung abusado. Wala kang makita sa Bible na gano'n. Kundi sabi niya, tulungan nyo lahat ng tao. Maging kaaway mo, tulungan mo. Pero may paraan paanong tulungan. Hindi pare-parehas ang paraan ng pagtulong. May mga lalapit sa'yo sa daan, mangingi ng barya. Pero minsan, babae, matandang babae. Yan sa Central, lapit sa akin, mangingi ng barya. Kita ko naman, dahil matandang babae, parang gusto kong tulungan, pero biglang may na-discern na wala. Iba. Kaya ginawa ko, ay hindi kita mabibigyan ng pera. Gusto mo pagkain. Pagkain yung binigay ko. May pagkakataon naman na nangungulit siyang pera, tapos bibigay pa, ayaw niya pagkain. Hindi, pera na lang. Ayaw niya pagkain. May problema. Madi-discern mo kung ano yung tama. Ang mahalaga, nakasurrender ka sa Panginoon. Panginoon, sa oras na dumating yung mga ganito, Panginoon, tulungan mo ko. Ano gagawin ko sa tao mo? Yun yung application ng total surrender. Hindi na ikaw ang nagdidesisyon, kundi ang Diyos ang nagdidesisyon para sa atin. Kaya, don't negotiate doon sa sarili mo. Huwag mong gamitin ng psychological or ng iyong prinsipyo. Halimbawa, yung Hudyo na na-hold up dun sa daan. Yung Good Samaritan, nakita niyo yung kwento? Ang una nakakita sa kanya, Levites. Yung pangalawa nakakita sa kanya, priest. Yung pangatlo, Samaritan. Pag tinignan yung karakteristik ng tatlo, yung Levites, pinili ng Diyos na maglingkod para sa kanya. Yung priest, mas mataas ang katungkulan. Sila lang ang binibigyan ng karapatan mag-offer ng iyong sacrifices. Para siyang middleman. May kasalanan ka, ihandog mo, bigay mo sa akin ang mo, ako ilalapit ko sa Panginoon. Yun yung priest. At merong isa, Samaritan. Ang Samaritan, half Jew. Sumasamba sila sa bundok na siyang kinamumuyan ng Israel. Sa kanila makasalanan ng Samaritan. Pero pagtingin mo yung tatlong uri ng tao, sinong nakatulong dun sa na-hold up? Yung Samaritan. Anong dahilan?
Maaring yung Levites, ba't ko tutulungan? Baka makasalanan din to. Di ba? Alam niya na napapanganib sa lugar nito, tapos dito siya dadaan na maraming dalang. Dapat kung marami kang dala, doon ka sa long way. Kasi dito, delikado to. Prone talaga sa nakawan yun. Yung Levites, ay yung priest. Bagamat gusto niyan tumulong, teka, may seremonya bukas akong tatayo doon. Pag namatay to't nahawa ko, naku, 1 linggo ko makasalanan, hindi ako makakapag-serve sa church. Mas mahalaga ang church kesa dito. May reason para wag mong tulungan. Yan. Yun yung problema. Yung Samaritan, nagkaroon siya ng compassion. Yun lang ang nag-iisang meron niya, compassion. At yung compassion niya ang tumulak sa lahat ng reasoning niya para tulungan yung tao. Madalas, para tayo makagawa ng good works, may battle. May labanan dun sa isip natin. Tutulungan ko ba hindi? Yeah. Merong pagkakataon, isang pastor, nang nagpunta sila dito, merong taga-Makati na musician siya. Yung taga-Makati musician, ang galing. Left and right niya, pagdating sa keyboard, ang galing. Dahil nakita ko, pag nag-aral kasi ng music, meron kaming, yung higop anointing. Alam niyo yung higop anointing? Pag may nakita ka mas magaling sa'yo, tutukan mo, tabihan mo, marami kang matututunan. Kaya pag nakakita ako na mas magaling sa akin, tinatabihan ko yan, na para akong walang alam. Dami ko itatanong sa kanya, paano mo ginagawa yung ganito? Paano? Nakita niya na ginagawa ko nung pastor. Nung dumating yung time, umalis, tapos na, tapos yung pastor na yun lumipat sa ibang church. Doon sa main wala na yun sa main. Ngayon, kailangan niya na magtuturo ng music dito sa Cagayan. Kasi wala siyang musician. Tinuro ako ng isang pastor. Ayun, si Pastor Noel, marunong magturo yan. Sagot niya, kita ko nga siya, nagpapaturo dun sa musician namin Tapos sa kanya ako lalapit. Yung isang pastor naman na to, sa bahay naman, sinabi ba naman sa akin? Dapat hindi na sinabi sa akin, di ba? Sinabi pa naman sa akin. Siyempre, masasaktan ka rin kahit paano. Dumating yung pagkakataon, lumapit siya sa akin, punta sa bahay, Pastor, paturo ako sa music. Turuan may mga musician ko, mas wala akong nanunugtog ngayon. Sana, struggle na isip, tulungan ko ba ito? Hindi. Pamukha ko ba sa kanya yung sinabi? Alam niyo, isa lang naging decision ko. Sige po, kailan po? Hindi ko na sinabi yun, hindi ko na binanggit yun sa kanya. Nabanggit ko lang to sa inyo. Hindi ko binanggit yung pangalan niya, pero binanggit ko lang sa inyo para maintindihan natin yung struggle natin. Meron tayong sariling kakayanan para tanggihan at patunayan tama yung desisyon natin. Pero nung naintindihan ko, lahat ng pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, ginamit niya para gamitin mo para sa Kanya, sa iba. Di ba? Nakita ko, church ang usapan, hindi ko kayang tanggihan. Hindi ko kayang tanggihan. Kasi gagamitin ng bata para sa church. Ako binigyan ng Panginoon ng ganong kakayahan. Hindi ko kayang tanggihan. Kung may kakayahan, kaya ko yung tanggihan. At may mas malapit sa kanya na kaparehas ko, sabi ko, si pastor na lang po. O si brother. I-re-recommenda ko na lang siya. Pero kung alam kong walang ibang hawak, walang ibang magtutulong at ako yung nilapitan, hindi ko siya kayang tanggihan. Kasi yung pinagay sa'yo ng Panginoon, kaya niya yung binigay para gamitin mo sa ministry. Lalabas na ako ngayon ang magkakasala dahil dun sa aking resentment, no? Dun sa aking tampo o sa aking inis. Hindi ko siya matutulungan. Kaya yung surrender completely, pati yung ating mood, pati yung ating emotion, kasama yun sa sinusurrender. Dapat ang paglilingkod sa Panginoon, culture. Isa siyang kaugalian o kasanayan. No? Nature ng ating buhay. Hindi siya parang opportunity na magdidesisyon ka kung gagawin mo o hindi. Ito ay opportunity sa lahat ng pagkakataon. Yung dapat gawin natin. Panguli, yung think differently. Sabi niya sa Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind,
then you will be able to test and approve what God's will is His good, pleasing, and perfect will. Kaya dito, makita natin yung pag-iisip na naman natin ng kinokorek. Kanina, yung ating emosyon, kailangan surrender mo completely kahit na lumalaban yung ating emosyon. Pero ngayon, thinking naman. Paano tayong mag-isip? Dapat kakaiba. Think differently. Magandang halimbawa dito, si Jesus. Si Jesus, nalaman ng kanyang mga alagad na pagpapasok siya sa Jerusalem, pinagbabantaan siya ng mga high priest, ng mga makapangyarihang political na miyembro ng makapangyarihan sa religious leaders ng Israel. Dahil konektado sila sa Roma, makapangyarihan sila. At sinong gusto nilang ipapatay, napapapatay nila. Kaya si Jesus lagi nagtatago. Pero yung time na malapit na yung Passover, na ang plano ni Jesus, kailangan makaparating sa Jerusalem kasi nakatakda na dapat ialay siya sa oras ng Passover, na hindi naintindihan ng mga alagad. Kaya nung sabi niya, yun yung dahilan na pansinin niyo, sinabi sa kanya na si Lazaro, na kanyang kaibigan, ay may sakit. Pero hindi siya pumunta. Hindi siya pumunta. Ang nasa isip ng mga alagad, delikado kasi ang buhay niya pag pumunta siya. Kasi ang Bethany, katabi ng Jerusalem. At nung pinalipas niya ang 4 na oras, at nung 4 na oras na, sabi niya, pumunta na tayo sa Jerusalem sapagkat si Lazaro ay nagpapahinga. Nagpapahinga na. Akala nila, nagpapahinga, sabi ng mga alagad, kung nagpapahinga, makakabuti yun para siya lumakas. Yung pala, dinirekta niya. Si Lazaro ay patay na. Kaya't sila'y tumakbo. Sabi ni Thomas, tara, sumama tayo sa Panginoon. Kung mamamatay siya doon, mamatay tayong lahat kasama niya. Sabi ni Thomas, ibig sabihin, malinaw sa kanila ang pagpunta sa Jerusalem ay isang mapanganib na bagay. Kasi pinagbabantaan ang buhay niya. Pero makita natin, nakikita ni Jesus ang Jerusalem, opportunity na gawin yung plano ng Diyos. Nakikita ng mga alagad ng Jerusalem, panganib para kay Jesus. Pero si Jesus, yung pag-iisip niya, iba sa pag-iisip ng alagad. Ganon din si Pablo. Nung siya'y nakaupo, kinuha ni Prophet Agabo yung kanyang balabal at pagkatapos itinali ni Prophet Agabo sa kanya, sino mang may-ari ng balabal na to, ganito ang mangyayari sa kanya pagdating sa Rome. Ang may-ari nun, si Pablo. Narinig yun ng mga membro ng iglesia. Pagkatapos, nung sinabi ni Pablo na siya'y pupunta sa Jerusalem, hinadlangan siya ng church, ng mga mananampalataya. Huwag kang pumunta ron. Delikado yung buhay mo. Nagpahiwatig na ang Diyos ng paalaala para kaingatan. Nung narinig yun ni Pablo, think differently. Sabi niya, natupad ko na ang mangaral sa Hudyo, natupad ko na yung mangaral sa Hentil, naranasan ko nang maghirap para sa Panginoon, meron na lang isang bagay na hindi ko nagagawa. Mangaral sa mga rulers, sa mga kings, sa mga governors. Isa yun sa inutos ng Panginoon sa kanya. Hindi ko magagawa yun kung hindi ako pupunta sa Rome. At hindi ko magagawa yun kung di ako lilitisin para makaharap yung hari, para makaharap yung governor. Kaya yung pananaw niya dun sa danger na sinabi, opportunity. Yung pangit na bagay, opportunity. Di ba? Naalala ko tuloy yung minsan pumosyal kami sa isang lugar, nakakita kami ng mga basura. Siyempre, tingin namin iba. Basura. Pero sabi niya, sayang tong mga to. Pera to. Pera ito. Sayang tong mga to. Pera to. Sa farm, meron kaming inaalagaan ngayon. Yung BSF. Alam niyo yung BSF? Black Soldier Fly. Hindi Bible Study Fellowship, hindi. Black Soldier Fly. Yung Black Soldier Fly, isa siyang parang langaw, nakakaiba, malalaki. Ang isang piraso, pag nag-itlog,
400 to 600 ang isang langaw pag nag-itlog. Pagkatapos niyang mag-itlog, mamamatay na siya. Yung itlog niya, kusang mabubuhay. Pag napisa na itlog niya, mabubuhay siyang magiging uod at ang kinakain niya lahat ng dumi na nakapaligid doon. Kaya ikaw ngayon maglalagay ng dumi na pagkain nila. Alam niyo, mga sample ng dumi na kinakain nila, pupo ng hayop, kahit pupo ng pusa, mga basura, yun yung kaya nilang kainin. Ang kagandahan, hindi katulad ng langaw. Pag kinain nila, nagdadala ng pollution. Sa kanya, nagiging, nawawala yung pollution kapag marami sila. Na-preserve nila, nagiging positive yung basura, nalilinis nila yung basura. Ang tanong, anong ginagawa sa kanila? Pag malaki na yung uod, ipakain mo na sa manok. May libre kang feeds. Sobrang taas ng nutrient niya, sobrang taas ng kanyang protein. Pero kung gusto mong dumami pa, meron namang kulambo doon, yung ilang matured, doon mo ilalagay para maging langaw. Kasi kailangan niyang mag-fertile para manganak ulit ng 400 ang bawat isa, 400, 600. Yun yung black soldier fly. Pumupunta yun kapag nakakaamoy nung microorganism na tinitimpla. Nagpupunta doon, nag-iitlog, tapos nagkalat na yung itlog niya. Yung itlog na yun kukunin namin, tapos ilalagay doon sa kulungan nila para sabay-sabay silang lumaki. Isipin nyo, nung nakakita kami, sabi ko, Pastor, matagal na ako nakakita niya, pero ginagawa, pinapatay ko eh. Kasi hindi ko pa naiintindihan yung purpose. Pero nung pinakita sa amin ni Pastor, pinakita niya yung purpose at sinimulan yung plano para wala na tayong papakain sa manok. Ito na yung plano. Iba yung perspective. Bakit? Alam niya eh. Kasi agriculturist siya eh. Sa spiritual, ganun din. Kung kaparehas tayo mag-isip ng mga kasama natin sa bahay o ng hindi mananampalataya, nonsense. Walang kaibahan. Dahil mas mataas yung nilagay ng Panginoon sa iyo na espiritu, sa bawat pagkakataon, makakaisip ka ng mas maganda kaysa sa iniisip ng iba. Kahit may bagyo, nagkikita mo rin yung positibo na ginagawa ng Diyos. Kahit wala kang pera, kahit may problema ka, makikita mo yung positibo pa rin na gagawin ng Panginoon. At yun yung kagandahan ng pagbibigay ng exchange. Yung kakayahan ng Panginoong Yesus mapupunta sa atin, kaya hindi na usapan kung ano yung problema, kung ano yung kalagayan mo. Kasi die to yourself, seek Him first, di ba? Kailangan mahalaga sa iyo kung ano yung kaalagahan ng Panginoon, anong gusto ng Panginoon. Tapos yung passion mo para maglingkod, sobrang taas. Kaya papasok dito yung parang you stand apart dun sa lakaiba, sa karamihan. Magiging yung indifferent, yung magiging kakaiba ka. Unique ka. Pag iharap ka sa maraming tao, sa oras na magsalita ka, maraming tao ang may influensyan mo. Magki-create ka ng impact kasi kakaiba ka. Minsan natuwa ako, bagong dating ako dito, nagdala ko ng mission dyan sa San Esteban. Ang tagapagturo pa dyan ay si Ma'am Ading. Ma'am Ading ng Eboho. Ading. Ay, Anding. Ma'am Anding. Nung siyang head teacher dyan, dinala ko sa school. Matapang kasi yun eh. Kilala ko matapang. O nga, lola nila attorney. Tapos, nung nagtuturo na ako, nung naggagawa kami, medyo tupido, lumapit sa amin yung ilang SB na gusto magsalita. Tinanggihan ko. Bawal po na may politician. Kasi madalas ang SB ganun. Kasamantalayan nila merong medical mission, kunwari sila nagbigay. Talagang tinanggihan ko. Tapos sa sobrang busy, kuha ako dito, kuha ako doon, prepare ko. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, natutuwa ako sa iyo kanina pa. Hirap na hirap ka, pero nakangiti ka. Nakangiti ka. Parang relax na relax ka. Kung ako nasa kalagayan mo, wala na. Nag-aapoy na ulo. Parang relax na relax ka. Yun yung natutuwa ako na parang kahit doon sa ganung sitwasyon, nagbigay ka ng impact, di ba?
Hindi mo namamalayan, minamasdan ka ng tao, pinagmamasdan ka ng tao. Paano kaya kapag panay ang dabog ko, sigaw ko, nung oras na yon, para isisigaw, ba't di kasi nyo dinandaya? Baliktad ang mangyayari. Diba? Hindi mo siya harap na tinuruan, pero yung sa galaw mo pa lang, may natutunan siya, nakaibahan para sa'yo. At yun yung purpose ng Panginoon. Kaya siya nakipag-exchange sa atin, kasi nung nandito siya sa lupa, nag-create siya ng impact at maraming nabago. Pero dahil alis na siya sa lupa, kailangan manatili yung kanyang karakter sa bawat tao na tumanggap sa kanya. At yun yung mangyayari, yun ang purpose ng mensahe ngayon. Ikaw na pinagkalooban ng Panginoon, ng pinalitan niya yung buhay mo, ng buhay niya, naghirap siya dun sa hirap na dapat tayong dadanas, pero nakinabang tayo dun sa buhay na righteousness, buhay na matuwid, buhay na makapangyarihan, na hindi natin pinagpaguran, kundi pinalit lang ng Panginoon sa iyo. Nung nagdesisyon ka tanggapin siya, yung buhay na yan, maraming gagampanan sa paligid mo. Yung buhay na yan, maraming gagampanan sa pamilya mo. Yung buhay na yan, gagamitin ka ng Panginoon sa iba't ibang paraan. At magtatatak yan sa buhay ng tao para gayahin niya rin yung ginawa natin noon. Tayo tumayo at tayo manalangin. Nawa maging malinaw na ang pagiging Kristiyano is blended. Hindi tayo blended sa mundo. Tayo ay nag-stand out. Malaki ang kaibahan natin sa mundong ito. Hindi tayo matapang, pero very bold tayo concerning pagdating sa Panginoong Yesus. Pagdating sa ginawang pagbabago ng Panginoon. Nagko-contribute tayo ng influence dito sa mundong ito. Hindi tayo na-intimidate kapag napapaliguran tayo ng hindi mananampalataya. Bagkus opportunity yun para may makilala sila at makita sa buhay natin. Kaya, yung buhay natin ay dapat yung pinalit ng Panginoong Yesus, masasabi nung Kesakeo, nagreklamo yung mga tao, ba't lumapit itong Yesus na ito Kesakeo? Traitor yan, makasalanan yan, pinuno yan ng makasalanan. Sabi nila, pinulaan ngayon nila si Jesus, nagkamali si Jesus sa paglapit sa taong yan kasi siya yung pinakamasama. Kumbaga, ang alipusta, yung galit nila kasi yung napunta kay Jesus. Para sinabi nila, hindi siya good teacher. Hindi siya talaga galing sa Diyos. Kasi hindi niya nalaman na yung kausap niya pinuno ng mga makasalanan. Pero ang ginawa ni Sakeo, dahil nakipag-exchange na ang Panginoon sa kanya, sabi niya, Panginoon, anumang buhay meron ako dati, yung kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahirap. Yung naloko ko, 4 times ibabalik ko. Alam nyo, sa batas ng Israel, pag may naloko ka, kailangan mong ibalik yung dinaya mo. Pero alam nyo, gaano karami, gaano kalaki pagbabalik, hindi ka parehas. May additional na 20%. Pag meron kang niloko na 1,000 at nagreklamo na hindi mo binayaran yung 1,000, ang ibabalik mo 1,200. Yun yung batas ng Moses. Pero dahil merong isang sakim sa pera, mandaraya, na nabago, wala na siyang pakialam dun sa 20%. 4 times na lang. Yung 1,000 na utang ko, bibigay ko sa iyo 4,000. Bakit? Nakita niya yung greatest treasure, ang Panginoong Yesus na pumasok sa kanya. Ngayon, lahat tayo may ganung dapat na karakter. Panginoon, hindi ka ba nagkamali sa paglapit sa akin? Hindi ka ba nagkulang? Hindi ka ba nagulat lang na kaya mo ko tinanggap? Hindi. Nakita ng Panginoon, worth it yung kanyang kaligtasan na nasa iyo. Kasi gagamitin ka ng Panginoon para sa iba. Maralaman ng iba yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo dahil nakapasok siya sa iyo.